Masama pang lumaban para sa kalayaan. Ng mga Espanyol, nilang awa, ginawala ng karapatan, kaya tanggap ko Masama na bang ipagtanggol ang bayan laban sa pag-aabuso at pang-aapi? Napatawag ka na ng korte, ito yung papel. Masama bang magsalita para sa mga takot, mga tuwiran? Magulat ang testigo! Pilit pa maituwing ang pagpapabayani sa sarili ng bansa. Isalalim bang ilantad ang mga katawalian na nangyari sa ating bansa? Matong S. Pinanahal kang Bihira lang pinakamatapang, mag-isa. makabayan, Lahat at ng mga tampok nauna sa sa mga atin, bayaning kilala. inialay nila ang buhay nila para sa kalayaan. Noong unang bahagi ng taong 1887, ang 25 taong gulang na si Jose Rizal, ang pagdating ni Rizal sa Europa, palihim siyang umalis ng Pilipinas. Hindi alam ng kanyang ina at walang kahit isang opisyal na Kastila ang nakapansin. Noong nasa Europa si Jose Rizal, hindi lang iisang kurso ang kanyang kinuha. Sa katunayan, sabay-sabay niyang pinag-aralan ang iba't ibang larangan dahil sa kanyang pagnanais na matuto ng mga kaalamang magagamit niya sa pagtulong sa Pilipinas. At dito din niya isinulat ang nobelang No Limit Tangere et ang El Filibustrismo. Pagbalik ni Rizal sa mahal ng Pilipinas, Hulyo 1892, matapos itatag ang La Liga Filipina, itinuring ng pamahalang Kastila si Rizal na isang mapanganib na kalaban. Ang parusa niya ay pinatapon siya sa isang malayong bayan sa hilagang kanluran ng Mindanao, ang Dapitan. Ngunit kung akala ng mga Kastila na doon ay mahihina at mawawala ng saysay ng buhay ni Rizal, nagkamali sila. Ang Dapitan na isang masukal at madilim na bayan ay ginawa niyang isang paraiso ng karunungan at pag-unlad na bayan. Sa loob ng 4 na taon, si Rizal ay naging lahat para sa taga-Dapitan. Naging doktor, nagkagamot ng libre sa mga mahihirap. Naging guro siya na nagtayo ng paaralan para sa mga batang lalaki upang turuan sila ng wika, matematika at sports. Saksi ang dakilang distiyero kung saan ang preso ay naging guro at arkitekto. Ipinakita ni Pepe sa buong mundo na ang paglilingkod ay walang pader o gwardya sibil na susuko. noong Pebrero 1895 nakilala at naging kabiyak ni Jose Rizal noong siya ay ipinatapon sa Dapitan City sa si Josephine Bracken. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang alimoy
Kung nanaisin ng tadhanang mapalinlang, di hahayaan mawala pa tong liham na umaasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y ikaw na yan ang nakatama. Ang paglilitis sa Fort Santiago. Pagdating sa Maynila noong Nobyembre 1896, ikinulong si Rizal sa Fort Santiago. Doon siya hinarap sa isang military court, korte militar, sa mga kasong sedisyon, rebellion, illegal na asosasyon. Pinapatawag ka na ng korte, ito yung papel. Mayroong lahat, okay, magsisimula na. Dali na, akusado. Tul, nandiyan sila. Si Rizal, ang inyong mga clerk at ang mga isinlat ay nakikayat ng paghihimagsik laban sa Espanya. Dahil dito, maraming Pilipino ang sumasali sa revolusyon. Rizal, paano mo masasagot ang mga akusasyon na yan? Angat ko lang ay kapayapaan, edukasyon para sa kabataan, kinabukasan ng ating mamamayan. Kaya mahal ko ang Pilipinas at handa akong mamatay para sa kinabukasan. Magulat ang testigo! Madaming revolusyon at tumangkilik sa nobelang El Filibusterismo at No Limitang Hiri na isinulat ni Jose Rizal para mamulat sa katotohanan. Tingnan mo, ang kanyang mga isinulat ang naging dahilan ng paghihimagsik. Kagalang-galang na hukom, ang pagsusulat tungkol sa kawalang katarungan ay hindi isang krimen. Ninais lang ni Dr. Jose Rizal ang mapayapang pagbabago, hindi ang digmaan. Dr. Jose Rizal, magsalita bago ang korte ay magdesisyon. Tanggap ko na ang hatol ko, ngunit alam na ng buong Pilipino na tayo ay pinagmamulitsahan ng mga Espanyol. Nilang awa, ginawala ng karapatan, kaya tanggap ko na kung anong hatol sa inyong hukuman. Pinatutunayan ng hukuman na si Jose Rizal ay nagkasala ng rebelyon at pagsabot. Ang hatol ay kamatayan at pamamagitan ng firing squad. Binsi, Albusinero. Lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanya'y palad, mag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Oras ng sambahin ang ngalan mo, para mabuhay habang buhay sa puso't isipan mo. Sino pa ako para mapansin mo? Mga dalangin ko sa'yo
sana'y pakinggan mo. Magiging samsam. Huli pa rin! Consumatum es. Bago ako magaranas ng mga milagro mo. Ika'y nandito lamang pala sa lupa, at ang impyerno ay nasa isipan ko, at pinalimot ng iyong ganda. Umaawit ang mga anghel, umaawit ang mga anghel, nagdiriwang sila ng magkasama kita, magkasamang mawawala. Mamamatay kung nakangiti kapag ikaw ang nasa aking tabi mo. Buhay akong nagsisisi kapag sa araw hindi kita mapapagin. Basta't hindi ka ibigin, buhay na hindi ka isipin. Buhay biglang mumuna. You came into my life, I feel complete. It's a power you, it's a morning sun. I can breathe.